ang Diyos nila? Si Allah, wala na. Kristo nga, di. Sa Israelita, ganun din. Sarili ng Diyos nila. Pagdating sa Christianity, dito na tayo nagkagulo. Amen? Kaya po tayo may Catholic, may Protestant, may born again. Kasi, iba-iba po ang pagkaintindi nila pagdating sa Panginoon Diyos. So, for example, meron naniniwala sa Trinity, tama? May oneness, may duality, alam niyo ba yung mga ganon? May duality, kung ano-ano pa, na bisan, ano po, narinig niyo, may nagsabi na yung Diyos nasa Kanya na ngayon. Meron din nagsabi, hindi ko nababanggitin, na nagsabi, siya na ngayon yung anak ng Diyos. Kapapira yan. Diba kapo, nagkakwentuhan tayo. Patungkol dun sa mangyayari sa hinaharap, yung mga lindor. Alam mo yung tinutukoy niya, propeta raw. Yung sinabi ni ganito propeta, nangyayari daw ngayon. Sabi ko, hindi ko naman masabi, ba't ka magpaniwala sa gano'n? Hindi ko sabihin, ang daming ano. Ito ngayon, titignan natin, kasi dito, ang title sa akin, ano ba title dyan? Verse 15. Tignan mo anong title dyan. Kasi minsan may title dyan. Dito sa akin, ang title, ang kalikasan at gawain ni Kristo. 15. Wala? Wala siyang title. Wala. Sino ba talaga si Kristo? Ang dahilan kung bakit nawala yung iba nating kapatiran, dahil dyan, kasi sabi nila, ano sabi ng isa? Pumunta pa sa bahay natin, sabi ko naman sa akin, Pastor, basta ako Trinitarian ako, hindi na ako umibo. Kasi ang ano ko, parang hindi naman ito naintindihan ko yung Trinity, sabi ko yun. O sige, sabi ko, hindi nasa sa'yo yan. Tapos yung iba rin, isang grupo rin sa akin, umibo natin, nagsirayas din kasi gusto nila, Trinity raw. Sabi ko, hindi kasi pwedeng ipilit yung ano nila. Sige, kamo kung gusto niya. Kaya po wala sila rito, hindi niya napansin. Tayo po ay namunti. Nagdahilan po dyan. Hindi nila inintindi yung pagkisasama-sama natin, yung tagal ng ating pag-aaral dito, wala po sa kanila. Ang inintindi nila, meron daw silang na pag-aralan patungkol kay Kristo. Okay? Now, makikita nyo rito mga kapatid. Ito ha? Kaya sino ba kayo mga kapatid? 10 minutes lang. Hindi ko paano kasi masakit po sa ulo ito. Sabi rito, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Magaling ka sa philosophy, okay? Pakiyan mo nga yan, mga. Yun. The image of the invisible God. Ano na po na mo doon sa ano mo? Tingnan mo yun. I-analyze mo ito. Image of the invisible God. Ano ang mga makikita mo dyan, Tony? May kontra, di ba? May kontra. Pagpasan nyo mabuti. Yan! Tama si Atty. Paano nagkaroon ng image kung hindi nakikita ang Diyos? Parang statistics, sa palagay mo. Paano nagkaroon ng image? Invisible yun. Ano tayo? Palagay mo. Hindi. Ikaw ba, nakita mo na ba si Allah? Hindi nga kasi, invisible eh. Ante, pag kayo nananalangin, matanong ko lang po, paano kayo manalangin? Meron pa kayo na itsura ng Diyos o nanalangin na ka sa Espiritu? Ha? Puso. Hindi ko po binabatikas ang Catholic, ano? Ako, alam ko, isa sa dahilan kung bakit nag-pray sila na may kaharap na ribulto. Kasi napakahirap talaga mag-pray na wala ka namang kinakausap. Yung ribulto ni Mary, pag nakaharap ko, Mary, ba? Minsan lalawayan pa, di ba? Pupunasan. Iba-iba kasi yung nandiyan eh.
ang Diyos kahit nung una hindi po siya nakikita at yan ang naging problema. Kaya nga, kahit si Moses, na unang nakausap ng Panginoon, ano ang kanyang reply? May nagsasalita. Ano tingnan niya? Sino po kayo? Ay, siyempre nga naman. Malay ko kung sino yung nagsasalita. Sabi niya, sino po kayo? Kasi hindi nga siya nakikita. Kapag ang isang bagay ay hindi mo nakikita, anong papasok sa isip mo? Ante kung kayo. Wala. Wala, hindi mo napapansinin. Ang problema kasi sa pananampalataya, naniniwala ka sa mga bagay na hindi nakikita. Tapos, ang second part pa ng faith, nagtitiwala ka na mangyayari yung mga bagay na inaasahan mo. Hindi mo nga nakikita ang future. Bakit mo bakit ka matatapid? Yan ang dahilan po kung bakit sa kasalukuyang state ng pananampalataya ng tao, wala nang naniniwala sa Diyos. Wala na po talaga. Pero hindi na ako nagtataka. Sa panahon natin, wala. Kasi dito pa lang sa umpisa pa lang napatay na. Paano nagkaroon ng image yung invisible? Sa linggo na natin sagutin. Para may pag-iisip at pakuwi natin yung ano man. Ikaw bakit kung mag-aasawa ka, papayag ka, walang itsura? Ikaw kay Aliso, tinatanggap mo ba ang lalaking ito na walang mukha na magiging asawa mo at ano? Wag ko na kung sumagot ka ng amen. Oo. Nasa po yung pakakasalan ko. Wala, invisible. The same question, maniniwala ba kayo sa isang Diyos na hindi nakikita? Kayo na lang po makakasagot niyo. Pero ang Diyos, kahit hindi nakikita, ito na maganda sa Kanya, nagsasalita siya. At kapag ang isang tao nakarinig ng salita sa hindi niya nakikita, ano mangyari ante? At takbo at ulit, di ba? Matatakot ka pag may nagsasalita. Yung sumitsik nga lang, napapunta ka sa isang madilim na lugar, may sumitsik, takbo ka na eh. Tapos magsasalita pa, Hoy, Mr. Ako ito. Kahit may cellphone ka pa, kunin mo ng picture, wala lumabas. Ano mangyayari? Patay na, Diyos pa lang. Minsan, ito ang problema sa sharing. Magsishare ka ng ulog dyan. Eh, hindi nga nakikita ang Diyos. Sabi mo na pala tayo sa panahon. Nasaan yung Diyos? Ano yan? Nasaan dyan? Wala kang may wala kang ebidensya. Tanong mo kayo lahat dito, honestly, paano natin natiyak na sa oras na ito nandiyan ang Diyos? Hello, Peter. Lalo ko naman tayo nakikita rito. Eh, pastor, may pangalan lang yun. O, paano natin nalaman na nandito yung Panginoon Diyos? Paano natin nalaman na nagpipray tayo kanina punta sa Kanya? Kanina, kanta po tayo ng kanta eh. Paano mo naman natiyak na yung pinanta mo, siya kinakantahan mo? Pero yung pinasok natin, oo nga po, yan pinantanong ko, pati pinasok natin. In ancient times, nung unang-una pa mga kapatid, kaya lang nila nalaman na may Diyos. Tingnan, sino makasasagot? Ito natin tatapusin. Mahirap po talaga itong topic niya. Ikaw, paano mo nalaman na may Diyos? Hindi naman siya nakikita. Ito po kasi ang sikreto ng faith. Ha? Ito sikreto talaga dito. Hindi pag nag-reveal, hindi na secret. Oo nga. Mali rin, ano? Secret, ako si reveal. Use wisdom, ano po? Na pag hihingi kayo ng wisdom sa Panginoon, huwag kayong mag-alala, pag buti kayo, darating ko sa inyo, sabi nga.
Paano mo nalaman na may Diyos? Honestly, sweetheart, palagi ko sinasabi sa'yo, paano ko nalaman na ikaw ang mapapangasawa ko? True to life ito mga kapatid. True to life na nangyari talaga ito at hindi ako nagbibiro. Pati nga ako nagtaka eh. Paano ko nalaman na siya mapapangasawa ko? Hindi ko naman siya kilala. First time namin nag-meet. Kaya alam po ako nandun sa gate kasi may dalawang Rosemary na may parang seminary mga bata. Eh wala pa yung dalawang Rosemary. Rosemary Yaong yata yung isa. At ikaw Rosemary Santiago. Nag-aantay ako sa gate. Tagal mo si dating ko sabi ko. Kayo na lang kasi wala. Dumating ka. Love story to the Dumating po siya. Tinanong ko siya. Pangalan mo? Rosemary, sabi ko. Dalawa Rosemary, sabi ko. Saan siya? Sabi ko, kasi, narito na si Rosemary Santiago. Isip niyang attendance. Di pa yata ako pastor nun. Hindi pa ba? Instant na. Ito na si Rosemary. Tapos, after 2 years, kinasal tayong dalawa. Paano ko nalaman na siya mapapangasawa? Alam ba ninyo mga kapatid, di naman sa pag-ano, hindi narinig ko may isang tinig niya sabi niya na mapapangasawa mo. Nagulat niya ako pati. Di ba nagkabayan tayong dalawa? Pagkamit ko sa niya, paglagpas niya, narinig ko yun, yan ang mapapangasawa. Napalino mo, paano mapapangasawa? Kamimit ko na. Una-una may girlfriend ako. Nurse din yung girlfriend ko lang eh. Tapos siya, hindi naman niya ako kilala eh. After 2 years, diba? Kinasal tayong dalawa. Naalala niyo yung sister? Sabi ko doon sa biyan ng Quran. Ano naman? Nandito po kami, kasama po yung magulang kasi mamamanigang po kami. Sabi niya, salamat. Ang una-una ko po sasabihin. Una-una, mahal ko po yung anak niyo. Pero, ang sabi ko, hindi ko po alam kung paano ko po siya bubuhayin. Hindi ko talaga. Ang alam ko lang po, magsusurvive ko. Pero hindi ko po siya, kasi nga, magkano type natin, no? Ang laki na tanggap mo ng 250, 150, 270. Hindi nga ito type ito. Hindi ko wala pa si Bato yun, wala talaga na. Yun, make mo pa ito. Paano natin nalaman na nandiyan ang Diyos? Iisa lang po ang trend. No? Pag binasa nyo ang aklat ng Genesis, hanggang sa uli, baka si step 10. Ano 10? Palagay mo? Di ba, nung napakasawa si Kevin, anong narinig mo? Kasi yun ang makapagbibigay ninaw sa nangyayari sa buhay talaga ng isang tao. Ito napatunayan ko tungkol sa past 38 years na ako sa community. Yun ang naiisip ko mga kapatid niya. Sister Mistake. May tinig. May nagsasalita. Kaya nga sa bawat kasal, hindi pwedeng hindi magsasalita yung lalaki at babae. Batas po yun. Kasi doon po yung nakano sa Diyos. Tatanungin ng paring ministro o ano pa man, yung lalaki at saka yung babae, kinakailangan mong sumagot. Pag hindi ka sumagot, tama ba yung sagot mo, Dave? Kinakailangan mong magsalita. God is revealed through His Word. Kaya hindi ko muna tinuloy kasi yun ang kasunod. Kaya sabi sa Bible mga kapatid, nakasulat sa Bible, verse 1 and 2, ano nakasulat? In the beginning, God created the heavens and the earth. Question, yung ba talaga ang first verse? Hindi po mga kapatid. Kapag pagpapasahin mo sa mabuti, dati kaakala ko yun yung
yung verse 1, hindi po yun mga kapatid. Ang unang-una doon, yung verse 3. Actually, wala pong verse ang original. Ano? Sila lang naglagay. Akala na yung verse 1 in the beginning kasi nakasulat. Tapos pinag-aralan ko rin yun. Oo nga naman. Kasi, common sense, ha? Tony, tingnan mo kung tama ang tawag dito. Ang unang-unang letter ng Bible nagsisimula sa letter B. Tama po ba yan, Tony? Simula sa letter B? Tama ba na magsimula sa letter B ang first word ng Diyos? Alam niyo yan. Kaya ka, common sense, saan ba nagsimula ang alphabet? Eh di may problema na kagad, tama? So hindi yun ang simula ng salita. Spirit, letter B. Ito na, ano ko, ay nga. Tapos kinonsulta ko yung mga scholar ng Israel. Oo nga, yun hindi pala analysis nila. Kung sino ba na naglagay ng verse 1 na yun, mali siya. Ang unang-una pa lang dapat ay ang verse 3. Ano ang kasulat sa verse 3? Sinabi at sinabi ng because makikilala mo lang ang Diyos sa Kanyang salita. I-gets ninyo? Ngayon, mag-ingat kayo sa kahit na anong pag-aaral. Maraming mga o nga, bakit nagsimula sa letter B, may letter A? Nagigit mo sa dito ka natapusin. Kaya meron sa Bible na sinabi, ako ang Alpha. Ako ang Omega. Ano ang Alpha? The first letter. Ano ang Omega? The last letter. Pag pinakumbay niya kung siya ang first, kung siya ay last, anong ibig sabihin? Wala na kong iba. Kaya nagamit ka ng wisdom. Pag sinabing, I am the first and I am the last, I am the beginning and the ending, ibig sabihin, wala nang iba. Yung po ang meaning lang nun, wala na. Sa susunod natin topic next week, doon tayo magsisimula. Kasi ang sabi rito, tingnan natin, tingnan natin. Hindi po. Itaas mo pa. Tama. Okay. For by Him, yan. Who is the image of the invisible God, impossible, paano kayo ni? The firstborn of every creature. Pinanganak na ba ang Panginoon sa Kristo ng time? Meron, wala pa. Ibig sabihin, meron na namang mystery. Pero tingnan niyo yung unang salita. The first born. Pag sinabing panganay, anong ibig sabihin? Noah, panganay. Alam mo, Noah, bakit ka panganay? Bakit mo ito? Kapag sino makakakita sa iyo, ang dapat nilang makita, hindi talaga ikaw. Ang dapat nilang makita yung magulang. Kasi kung hindi dahil sa iyo, hindi sila magiging magulang. Hindi kami naging magulang literally. Kasi wala kaming anak. Hindi mo? Wala nakakakita na darating ang isang hindi. Si GB. Kaya pinangalan namin yung GB. Kasi message nun, dahil nang dumating siya, naging magulang kami. Not literally, pero spiritually naging bigla niya. Nang dahil sa kanya, nabuo yung aming pagiging pag-asawa. Napakaganda pag inano lang din yun. Kaya ang bawat panganay, sige, panganay. Ano? Ang ibig sabihin kay, ikaw ang titignan dahil ikaw magre-represent sa pogi ng daddy, maganda mong mami. Agree ka ba raw sa pogi maganda? Abugado nga pala ito. Ano ate? Panganay po ba kayo ate? Ay, hindi. Yan si Ate, sa bunso. Ako rin pala panganay. Kasi kung wala yung panganay, kung wala yung pinagmulan, na nakasunod.
Ganda, di ba? O marami pa tayong ano, pero ngayon, yan ang muna kasi masakit sa ulo rin yan. Intindihan natin, ang invisible God, ang image niya, hindi sa nakikita. Yun na nga, hindi sa nakikita, kundi sa naririnig. Ay, kaya pala nasisira mga ulo ng iba. O nakakasira ang ulo ka. Hindi mo nakikita. Saan nagsisimula? Saan ka nagsisimula? Nabasa niya? Kailan nagsisimula ang pananampalataya? Faith begins with seeing ba? Hindi. By? Hearing. O yan. Ay, manalangin muna. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa araw na ito. Maraming salamat sa pagkatuloy mo po binibigyan ng talino ang aking mga kapatid. Madali po sila mamulamat. Ako po ilang salamat sapagkat alam ko, Lord, ito po ang nangungusap sa bawat sa amin. Pagpiti po namin sa Lord, maraming salamat sa pagkakataong pinagkalog po ninyo sa amin at ang lahat ng ito manatili sa aming puso't isip. Salamat po sa iyong guidance in Jesus' name. Amen. Tulad dito, communion. Bakit na po communion? Mahirap yung intindihin ito mga kapatid. Kasi ito, patay na yun ang Panginoon Kristo. Pero muli siyang